Mahilig din ba kayo sa tinapay? Tara, gawa tayo ng Spanish bread. Ito ang napakasarap po na homemade Spanish bread at napakasarap nito sa kape. Ayan, tingnan nyo naman, napakaganda ng Spanish bread natin. Hayan, hitsura pa lang matatakam ka na. Tingnan nyo naman. At syempre, titikman natin yan. Kaya tara, umpisahan na natin. Maglalagay lang tayo ng isang tasang maligamgam na gatas or pwede rin namang maligamgam na tubig. Lalagyan natin ito ng 1 tablespoon na sugar at 1 tablespoon na instant yeast. Ang ginagamit ko dito, instant yeast, para hindi na natin kailangan maghintay ng 10 minuto. Ang dry yeast kasi, ako ngayon ang gagamitin natin, kailangan natin ito iset aside ng 10 minuto at kailangan hintayin natin ito hanggang sa magbubbles. Since ang ginagamit natin dito instant yeast, pwede na natin ilagay ang lahat ng ingredients. Lalagyan natin ito ng 2 buong itlog. Ilalagay na rin natin ang melted butter or melted margarine. Sa pagtutunaw naman ng butter or margarine, kung wala naman tayong microwave, pwede lang tayong kumuha ng kaldero at iinitin lang natin ito sa mahinang apoy para hindi ito masusunog. Ayan, pag natunaw na siya, ihahalo lang natin ang lahat ng ingredients. At ngayon ilalagay na natin yung bread flour. Pwede rin naman natin ito gagamitan ng all-purpose flour. Lalagyan din natin ito ng asin. At ngayon hahaluin na natin ito at sisiguraduhin natin na gagamitan lang natin ito ng ganitong design. Hook at ang tawag nito para hindi masira yung mixer. Ayan, ngayon ito turn on lang natin ito sa number 1. Yung first 1 to 2 minutes, number 1 ang gagamitin natin para hindi magliliparan yung mga harina. At pagkatapos ng mga 2 minutes, saka natin ito isi-switch sa number 2 hanggang sa matapos yung 15 minutes. Yung 15 minutes na yan, talagang insaktong-insakto lang yan sa texture ng dough na hinahanap natin. So ayan, tingnan yung hitsura. Wag natin i-overmix siya kasi magda-dry yung dough. Kailangan tamang-tama lang talaga siya. Pagkatapos ng 15 minutes, ito na siya. Ito na magiging hitsura niya. Ayan, medyo malagkit siya. Pero naghanda ako ng mantika. So mag-aano ako ng mantika sa kamay ko para hindi siya dumikit. Kung hindi naman kayo sigurado sa 15 minutes na ginagamit natin, pwede natin itong gagawa ng ibang paraan. So dito natin malalaman na insaktong-insakto lang yung texture ng dough na hinahanap natin. Ayan. So kailangan iuunat lang natin siya ng manipis na manipis. Ayan, kung nakikita nyo manipis na manipis siya, pero hindi siya basta-basta mapupunit na parang nakikita na yung daliri. Sa paggawa naman ng dough, sisiguraduhin natin na hindi ito ma-overmix. Once na na-overmix ang paggawa ng dough, magda-dry ito. At once na nag-dry ang dough, magiging matigas ang tinapay natin. Sisiguraduhin natin ito na talagang malambot ang dough na halos dumidikit pa sa kamay nyo para malambot din ang tinapay natin. So magiging ganito ang hitsura niya. At may lagyanan ako dito, lalagyan natin ito ng kunting mantika. Ayan. Ayan, kunting mantika. Tapos, ilagay lang natin to. Ayan, no. Tapos, tatakpan lang natin ito. At ngayon, tatakpan muna natin ito para hindi ito mahanginan. At isiset aside muna natin ito ng mga 1 oras. At habang naghihintay tayo ng 1 oras, umpisa na natin ang paggawa ng palaman ng ating Spanish bread. 1 cup of butter or margarine. 1/2 cup of brown sugar. Lalagyan din natin ito ng white sugar. Breadcrumbs. At lalagyan natin ito ng vanilla na pampadagdag flavor. Ayan, para mas lalong sumarap ang ating palaman sa Spanish bread. Hahaluin lang natin itong mabuti. At pag ito'y halong-halo na, isiset aside muna natin ito. At ngayon, after 1 hour, ito na yung magiging hitsura ng dough na ginawa natin. Ayan. Ayan. Ngayon, tatanggalin natin yung hangin kasi mangangasim yung tinapay natin pag hindi ito tinanggal. At ito namang dough natin, i-divide natin ito sa size na gusto natin sa Spanish bread. Nasa inyo na yan kung gaano kalaki yung Spanish bread, kung gaano kalaki yung tinapay na gusto nyo. Itong ginagamit ko, 40 grams tong ginagamit ko. Ayan, tinitimbang ko siya ng 40 grams. Kailangan pari-pariho yung timbang natin para pari-pariho naman yung size ng Spanish bread natin. Ang ginagawa ko, bibilugin ko muna ito at saka ko naman bibilugin uli dito. Ayan. Gagawin lang natin ito sa lahat pang natira ng mga dough hanggang sa maubos ang lahat.
Yan, pag nagawa na natin ito, saka naman natin ito lalagyan ng palaman. So ngayon, iro-roll lang natin ito. So maraming version kung paanong gumawa ng Spanish bread. So ito naman, ito yung unang version na ipapakita ko sa inyo. Lalagyan natin ito ng palaman. So ang nilalagay ko dito, 1 tablespoon na palaman. So nasa inyo na yan kung gaano karami ang ilalagay nyo. So ngayon ayan, iro-roll lang natin ito at sisiguraduhin natin na parang ilalak natin yung pinaka end niya para hindi lumabas yung palaman. At dito naman sa pinakadulo, ayan, ang ginagawa ko, ini-insert ko yung magkabilaang side. Kasi minsan, pag nandoon na sa oven, lumalabas dyan ang palaman kasi matutunaw yung butter or margarine. At saka naman natin ito papaliguan ng breadcrumbs. Ayan, papaliguan natin yan. At ngayon, ito naman yung pangalawang version na ipapakita ko sa inyo. So, parang nilalapad ko lang siya. Ayan, nilalapad ko siya, ini-stretch ko siya. At saka ko naman ikakalat yung palaman. Ayan, kinakalat ko yung palaman at saka ko naman siya iro-roll. Hindi ko na siya iniikot. Ayan, niro-roll ko siya. Pero habang niro-roll ko, ini-stretch ko rin yung magkabilang side. Yung left and right na paghawak ko, parang inuunat ko siya. At saka ko siya nilalak. So, nasa inyo na yun kung anong paraan. Marami namang version. Wala namang kukontra kung anong klaseng tinapay ang gagawin nyo. Ayan. Ayan, niro-roll ko para humaba siya. At saka ko naman siya lalagyan ng breadcrumbs. Nasa inyo na yan kung anong paraan ang pagkakagawa nyo. Basta magawa nyo yung Spanish bread at iisa lang din ang lasa. At ngayon, isi-set aside muna natin ito ng mga 30 to 40 minutes. At pagkatapos ng 30 to 40 minutes, ganito na ang magiging hitsura ng Spanish bread natin at i-bake natin ito ng 350 degrees Fahrenheit for 15 minutes. Ito na yung Spanish bread ko. Ayan. Titikman na natin. Ayan. Ayan na yung Spanish bread. Ayan. Umuusok pa. At syempre, titikman natin yan. Thank you for watching. Follow for more.